Must-have kung ituring ng ilan ang bikini, lalo na sa beach. Dagdag alindog para sa marami, pero alam niyo bang sa ibang bansa, minsan nang ipinagbawal ang pagsusuot nito? Paano nga ba nagsimula ang pagsusuot ng bikini? Tara nang maki-Throwback Thursday sa report na ito. May mga hindi kumpleto ang summer pag hindi nakakapag-beach. At isa sa mga beach must-have ang swimsuit o bikini. Pero alam nyo bang ang konsepto ng bikini, matanda pa pala sa mga lolo at lola natin. Sa isang article ng Time Magazine, 4th century pa raw nang una itong isuot ng mga Roman gymnast. Bago naman sumapit ang 1900s, naimbento ang bathing suit sa Europa. Mas konserbatibo pa ito dahil tagupa ang malaking bahagi ng katawan. Hanggang sa gumawa ang isang French engineer noong 1946 ng pinakamaliit na bathing suit na tinawag niyang bikini. Gumawa yung US military ng nuclear tests sa Bikini Atoll Island. So dahil narinig niya yun, 4 days after, pinangalan niya nito ng bikini para daw sana daw maging as explosive yung design niya sa world. Sa nakalipas na mahigit kalahating siglo, samot-saring kulay at iba't ibang disenyo na ng bikini ang nagawa. Ang bawat likhang bikini ni Twinkle may kwento, lalo't nakuha niya ang inspirasyon ng disenyo sa kanyang pamamasyal. Ginamitan pa niya ito ng mga indigenous material. Sa panahong instant ang lahat, pwede nang pumili at bumili ng bikini online na nanggaling pa mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ngayon, meron ng iba-ibang klaseng styles that we can choose from. So, basically, any body type can have a flattering swimwear. Nakasanayan na nga natin na ang bikini hindi lang pang beach, pang rampa rin sa iba't ibang beauty pageant. Pero minsan sa kasaysayan ng pagsusuot ng bikini, itinuring ng Vatican na makasalanan ayon yan sa artikulo ng Time Magazine. Minsan din itong ipinagbawal sa iba't ibang bansa matapos gamitin sa unang Miss World noong 1951. Si Evangeline Pascual, hindi raw malilimutan ang pagrampa sa Miss World noong 1973 sa England. Kinurunahan siya bilang first runner-up. Hindi ko malilimutang experience about bikinis na paano ako magiging iba, na ako'y Asyana, ako'y Pinay, at the same time papansinin ako nang hindi ako babastusin. Yun. At ito raw made in the Philippines na knitted bikini ang kanyang lucky charm na nagpabago raw ng kanyang buhay. Bilang swimmer at beach lover, nagbibikini pa rin hanggang ngayon si Evangeline. Huwag ka matakot magbikini, meron mga kulambong mga ganon, batik-batikan, ganon. If you think your legs are your assets, edi play along with your legs, yung ganyan. Huwag ka mahiya. You're not gonna go to jail if you have nice legs.